Ano po ba ang mabuti kong gawin dahil kinuha ng dati kong ka-live-in ang anak namin sa poder ng nanay ko? At nanganganib po na mahinto siya sa pag-aaral. Nandito po ako sa ibang bansa, kaya di ko po alam kung anong gagawin ko. Yes, ayan na po, Maila. Pakinggan yung maigi. Okay po. Eto na ang sagot ni Attorney Christian Villar. Attorney, please go ahead po. Medyo challenging po kasi nasa abroad siya, no? Pero pwedeng either umuwi siya ng Pilipinas para magsampa ng mga kasong posible niyang isampa, pumunta siyang konsulada ng Pilipinas or embahada na malapit para asistihan siya kung paano magsampa ng kaso, or umuwi muna siya sa Pilipinas, mag-execute siya ng special power of attorney para dun sa isasampa niyang kaso, no? Marami siyang options. Unahin natin yung complaint for custody para isettle ng korte kung kanino yung kustodiya ng bata. Pag below 7 years old po yan, may tender age presumption. No? Sa nanay po, usually, napupunta yung kustodiya. Pero general rule, syempre, joint custody po ang father and mother. Ngayon, merong factors na ini-elaborate ang Korte Suprema na for the best interest of the child po. No? Kasama dyan, syempre, yung para sa kanyang paglaki. Lalo, yan, sinasabi na nanganganib na mahinto siya sa pag-aaral. Kung sa paningin ng korte na kung sa tatay, tinangay nung tatay na medyo makakasama sa bata na palaging mapunta dun sa tatay yung kustodiya, maaaring i-award nung korte sa mother, or pwede namang partially sa mother and in some days sa father, no? Yon, number one option is yung pag-usapan sa korte yung kustodiya ng bata. Pangalawa po, kidnapping. Pwedeng kidnapping yan, depende sa circumstansya kung paano tinangay yung bata. Pwede kasing kidnapping yan, depende kung paano ba, kung sumama ba yung bata, pinilit, or tinangay na lang dun sa bahay nung lola nung bata. Another case po, kahit nasa abroad siya, pwede pa rin niyang isampa yung sa BAUSI po, yung Violence Against Women and Children. Merong tinatawag po na psychological abuse. At isa sa acts ng psychological abuse is yung causing mental or emotional anguish or humiliation to woman or her child. Example niyan yung denial of financial support or custody of minor child, or denial of access to said woman's child or children, no? Nasa kategorya po ito ng psychological abuse. Again, yung kidnapping and yung BAUSI po. Yan, criminal aspect po yan. Okay. Meron pong tinatawag na interlocutory protection order na pwede i-secure, no? Yung temporary protection order or permanent pwedeng i-secure sa korte. Lalapit po siya sa clerk of court ng family court na malapit sa lugar. Pwede rin po sa barangay, yung barangay protection order, para kung halimbawa mabawi na yung kustodiya ng bata, isoli na nung tatay, pwedeng huwag hayaan yung father na tangayin ulit yung bata in the absence of court order po na nagsesettle kung kanino yung custody.